Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatsas. Ngayon naman ay ating pag-aaralan ang Game 1 fight between Ding Liren and Gukesh. Grabe po ang mga nanood kahapon sa ating live streaming. Maraming salamat po. Game 1 pa lang, napakaanghang na, napakainit na, nagkapisakan po talaga silang dalawa. Ngayon ay didetalyihin natin ano ba ang laman talaga ng kanilang naging Game 1 fight. Pag-aralan po natin. Ang ginawa ni Gukesh, nag-E4. E6 naman si Ding. French defense. Nag-D4, D5, Knight C3, pinasok ang classical variation. E5, Knight FD7 at nag-F4. Yan palagi yan. C5, Knight CE2. Yan ang interesting. Kagaya po ng nasabi ko kahapon sa streaming ay itong Knight CE2 para sa akin ay makasaysayang tira. Lalo na kay Gukesh lumabas. Dahil si Anand po and Shirov naglaban sa finals ng FIDE knockout na ginanap sa India noon at naipanalo ni Anand ang linyang Knight CE2 against Shirov. Kaya baka mamaya na isalin ni Anand kay Gukesh Knight C6, C3. Ang purpose po kasi ng Knight CE2 para maka C3 at mapanatiling very solid ang pawn sa D4. A5. Ayan, nagpauna kagad ng pangkulit itong si Ding kasi expected niya sa ganitong linya po bumobomba yan sa king side ang puti. Kaya inunahan niya ng pang-ilang para hindi makafocus mamaya ng lubos ang puti sa king side. Knight F3, ayan meron kagad pauna A4, kain space sa queen side at Bishop E3 develop, Bishop E7 at dito po maraming nagulat kahapon. G4, novelty of the game. Ang bilis pang tinira ni Gukesh yan. Kasi po, ang linya talaga dito, Knight G3. Ang idea is para pakawalan ng light square bishop. Tapos may H4 na rin akong nakita. Pero dito sa G4, kakaiba naman. Pangbomba kagad sa king side ba? Nag-Queen A5, Bishop G2, at nag-A3. Ayan, para mapahina yung queen side, B3, kumapture na sa D4, at nag-B4 muna. Natumbukan. Sabi ko nga, pag nakita yung B4, lamang na puti. Good move, natira yan. Queen C7 and nag-Knight E takes D4, Knight B6. Ayan, medyo matagal pong tumira si Ding sa opening part. Pero nakikita naman niya paunti-unti Knight B6, ang idea is to play Knight C4. Napakagandang idea. And nag-castle, Knight C4, Bishop F2 ilag at nag-Bishop D7, develop. Queen E2, kumapture na sa D4, Knight takes D4, at nag-Knight B2. Ayan. Ang purpose po ng Knight B2, since ang B pawn ay committed na, nakaangat na yan, so para targetin ang weak C3 pawn. Queen E3, ayan, dinipensahan. Rook C8, pinagpatong. Rook AC1, ayan. Dito nagsimula kahapon kung matatandaan nyo po sa mga nakapanood. Itong Rook AC1 ang pinagsimulan Ang Bishop E1 ang gusto dito ng computer. Kaso medyo ang hirap namang parang gawin kasi parang mapapasive atras Pero ang nakikita ko naman dito, mas malakas naman yung F5 kasi yung tore nandyan na. Magti-take effect kagad. Ayan. Ano diferensya ng Rook AC1 ni Gukesh? Naka-Queen C4. Nakapangulit kagad. Naispatan ni Ding yung A2 weak. At dito nag-F5. Ayan. Sa isip naman ni Gukesh, total nandito na loss of tempo na pagka inintindi ko pa yan. Bira na kagad, nag-F5 na kagad, bomba na kagad sa king side at nag-Queen D3. Sunod-sunod po, napakagandang swabing tira dito ni Ding. Hinahamon niya ng queen to queen. Para pag kinapture, capture, double nga naman, threat ang tore, threat ang pawn sa E5, bumaba, Queen E1, nagkahiga-higa ang mga pyesa dito ni Gukesh. Bad move ang binigay ng computer. Mas gusto ng computer po ang G5 na pala. Mas energetic yan. Ayan Oo nga, tapos may F6, ayan, may mga ganong paparating. Pag kinapture naman yan, capture, so depensado pa rin. Medyo nakakailang nga lang talaga sa side ng puti. Parang tipong pag kinapture-capture, laging yung Knight D3 ang nang iilang. Double, mga ganun ba. Kaya syempre sa human nerve, ang ginawa ni Gukesh, nag-Queen E1 para madepensahan din ang pawn C3, Bishop G5. Sunod-sunod po. Napakaganda. Threat ang tore at dito nag-Rook C2. Ayan, dito. Ang daming tira may Bishop A4 tusok. Pero nag-Rook C4 dito si Ding. Another strong move. Idea is to take the knight
at bitin po ang rook sa C2. At dito, nag-H4, inatake muna ang bishop, nag-bishop F4. Another good move. Naka-free sa mga pyesa, walang magawa mga pyesa dito ni Gukesh. At nag-queen B1 na talaga dahil ipit na ipit. Rook takes C3, takes, kumapture sa E6, and nag-knight E2. Ayan, dito po kasi kaya bad move itong E6. Dapat bishop takes daw ang pang-capture. Yung nga lang po, syempre nakakailang din, parang tipong malulundagan ng knight dyan, threat ang queen, tapos papasok check, mga ganun-ganon. Knight E2 din. Ayan, kaya feeling dito ni Ding ay mas safe yung F takes E6, pero ayaw ng computer eh. Knight E2, queen takes, kinapture, at nag-queen C2. Another bad move by Gukesh. Dapat daw po ang tira is bishop C5, capture sa G4, and rook F3. Ito yung sinabi ko po sa streaming na mahirap makita yung tira na yan. Bakit ititira? Diba? Pero itong rook F3, ang ganda. Kasi po kakapturin yung pawn sa A3 at mauubligang aalis na yung knight. Tapos magkakaroon pa ng play sa A-file. Napakahirap lang pong matanaw niyan sa actual. Ayan, sa tagal-tagal na po natin nag-a-analyze, medyo alam na natin yung mahirap makita na tira ng computer versus sa human nerve move. Ayan, nag-queen C2 dito. Queen C4. Yan pa ang isa sa malakas na ginawa ni Ding. Diba, pinaano ko sa inyo to, pinapasal ko sa inyo to. Queen C4. Accurate na accurate. Napakagulang ba? Para wala nang gulo-gulo, Queen C7. Queen C4. O, nag-Queen D2, ilag, at nag-castle na. Yun na, nabuhay na yung tore. From passive to active. At nag-Bishop D4, ito natandaan ko, mabilis tinira ni Gukesh. Knight D3. At nag-Queen E3. Ayan, dito ako napahanga sa tira na to mga kamatyas sa ginawa ni Ding. Para sa akin, grabe itong ginawa. Paki-guess nyo po uli. Sa mga nakapanood, refresh. Sa mga di pa nakakapanood, paki-analyze nyo po. Baka matumbukan nyo ano kaya dito ang simple pero napakagandang tira ni Ding. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas. Congrats sa nakakita. Biruin nyo, nakita yung tira ng computer. Kung tutuusin, yung bishop nakatuhog sa knight. O, pin yan. Pero dapat mong makita yung tirang E5. Grabe si Ding. Ang lupites ng tira ni Ding mga kamatyas. Oh. Nakita niya yung E5. Oh, computer move talaga. Kinapture. Kasi po kung ang kakapturein ay knight, magku-queen takes D4. Sisimplihan na lang po, queen to queen yan. O takes, kahit na may double pawn yan, sa dami ng lamang na pawn, grabe, hanging pa yung pawn sa G4, 4 pawns, o lamang ng dalawang pawn, madali na po ito, and then same colored bishop pa. Yan ang mabigat. Kung opposite colored bishop pa, pwede pa eh. Kaso same colored talo ang puti dyan. Balik tayo, nag-bishop takes E5, queen takes G4 check, bishop G2, and nag-bishop F5, another solid move. The idea is to play bishop E4, and para masuportahan yung knight sa D3. Bishop G3, Bishop E4, King H2, H6. Ito pa nakita, napakatumbok na tira. Kasi hindi makaalis ang bishop, may check doon, matchas eh. H6 ang ginawa para may pasingaw. Bishop H3, Queen D1, ayun susundot ng matchas sa ilalim. At nag-Bishop D6 para may pasingaw. Nagulat nga ako dito eh, pagtira doon. Matchas! Yung pala may King G3 pa, no? At nag-Queen C2 check, sinimplihan na lang po ang bagay-bagay. Tinanggal ang pawn sa A2 para unti-unti nang ipopromote. At nag-Bishop E6 check and then King H8. Dito po napasuko na si Gukesh kasi wala na po talaga eh. Almost swang and then ito na rin po yung paparating, may matchas. Mangyari, baka ba balik na lang uli. Bishop H3 para walang check dyan and magku-Queen B2, A2, another queen, sugswang. Okay. Grabe po, ginulat talaga ni Ding ang buong mundo sa Game 1. Kahit sa ang survey daanin, lagi na lang Gukesh. Bugbog sarado sa survey si Ding. Inamin pa nga ni Ding na talagang lamang si Gukesh sa kanya, pero gagawin niya yung pinaka-best niya sa abot na makakaya niya. Napaka-humble na tao mga kamatyas. Pero sa side ni Gukesh, yun nga, yung mga narinig ko, may nagsabi pang elite talaga, Super GM, sabing ganon, it's a massacre. Massacre daw mangyayari kay Ding.
Siguro kaya nasabi yon, grabe ang ganda ng performance ni Gukesh sa kanyang mga previous tournaments versus Ding. Kay Ding madalang ang maglaro sa tournament Pero baka ito kahit na hindi naglalaro sa tournament, malakas yung training na ginagawa nito sa China. Maaring ganun din mga kamatsas. Tapos ang bulaga ngayon sa performance, no? Okay, maraming salamat po. Abangan natin ang game number 2. Yan ang aantabayanan natin at didetalyihin natin, gigisahin natin ang mga dapat magisa para makapulutan natin ng aral at pampa-improve natin sa chess natin. Maraming salamat po mga kamatsas sa inyong pagsuporta at timingan po uli natin kapag tayo ay nakapag-live streaming ulit. Suporta uli kayo mga kamatsas ha. Maraming salamat po. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.